Ang next naman will be yung if condition natin. So, yung choice natin, equal siya sa 1. Then, opening and closing curly bracket. Gagawin natin, kunin natin to, paste. And then, after nun, ang gagawin natin dito, isa-set natin yung enter seat number. So, ang seat number natin is 1 to 10 siya. Okay, and then colon. So, ang gagawin natin next is, eto kasi, pag choose natin yung 1, papakita lang natin na mag-enter siya ng seat. Then, after that, gagawa tayo ng variable na int seat. And then, equal lang natin siya sa scanner natin na input dot next int. And then, semicolon. Since ang seat mo ay integer siya. Then after nun, para lang ma-ignore yung new line, kunin natin siya and ilalagay natin dito. Now, ang next naman natin is we will create yung variable natin na index and then equal natin siya sa seat and then ima-minus natin siya into 1. Now, let me explain kung paano yung mechanics ng part na to. So again, kapag human yung nagbibilang, it always start with 1. Okay? Let's say, for example naman, pag machine, or ito yung index natin, for example, palagi yan nag-start with 0. Okay? And then 2. Now, lalagay lang natin dito, mechanics. Sa mechanics natin, let's say for example, ang sinabi ng user dito, enter set number. So, nilagay niya 2. So, yung 2 na yan, papasok siya kay seats, di ba? So, ito na. Ito yung 2, papasok siya kay seat. Now, dito, kung pupuntahan mo siya, meron kang variable na index. Ang ginagawa natin, kukunin muna natin si seat. So, si seat, ano yung naging value niya? 2. So, si 2, mapapansin mo sa machine counting natin, nandito siya. So, ang mangyayari, seat. So, ang gusto kasi natin, yung seat number 2. Pero since ang index natin na number 2 ay nandito siya, ang makukuha yung seat number 3. So, ano yung purpose ng minus 1 natin? Gagawin mo, magma-minus 1 ka, ibig sabihin, kung nandito ka ngayon, minus 1, magiging equal mo ngayon ay 1. Kasi 2 ang value nito, ito siya. Okay? So, kung 1 yan, ang gagawin ng program natin, aakyat siya dito sa index 1 and ilalagay niya yung seat dito. Now, sino ba yung nakalagay sa index 1 mo? Which is yung seat number 2. So, ganun yung mechanics ng formula na to. Ulitin ko lang. So, alisin ko na to, no? Gawin na lang natin siyang pure index talaga. So, ang gagawin kasi natin, ito yung formula natin. Now, ang user natin, tatanungin natin siya na mag-enter ng seat number. So, let's say for example, ito yung seats natin, no? Yan. So, ang seat number na gusto niya ay 2. Okay? So, again, ang 2 kasi na yan, ang iisipin ng program natin, nasa index 2 ka. Okay? So, ang iisipin niya, yung seats mo ngayon ay nandito siya. Ang problema, ang index 2 mo, ang seat na nakalagay sa kanya ay 3. So, kung gusto mo ito, hindi pwede na nasa index 2 ka. So, ang gagawin ng program mo, ima-minus 1 niya. So, again, anong value ni seat? Ang value niya ay 2. Which is, eto nga, yung sa index. And nasa seat number 3 ka. So, kapag ginawa mo yung formula na seat minus 1, mag-i-equal ka ngayon sa 1. So, ang index 1 mo ay nandito siya. So, ang gagawin ng program, aakyat siya ngayon dito sa seat number 1 ay index number 1 which is yung seat number 2. So, ito ngayon magiging available siya or vacant siya. So, yan yung pinaka rule ng formula na to.
So, kumbaga para lang makuha natin yung tamang index at yung tamang seats.